Tapos kung napanood namin sa TV si Vice President Sara Duterte, kung saan po sinabi niya na ah, reflection daw ho ng administrasyong Marcos ang kaguluhan po diyan sa Senado. Sa Senado po. So ano po ba yung masasabi nyo? Yung mga kaguluhan po daw sa Senado ay refleksyon ng gulo at kawalang direksyon daw po sa ngayong administrasyon. Klaro naman na yung kaguluhan nag-uugat dahil nga simula nung ni-refer ng Kongreso ang committee report, ang articles of impeachment, no, ng pangalawang Pangulo. Nirerespeto natin si Vice President. Pero siguro, kung talagang one of the best things that she can do at this point of time is to release or convince her allies in the Senate na mag-convene, umayos, i-recognize kung sino ang mayorya at pag-usapan ang nararapat para sa taong bayan. No? Nagkakagulo sila kasi syempre nahahalo yung politika dun sa kanilang obligasyon. Nirerespeto natin yan bilang karapatan ni Vice President, pero kung titingnan mo, hindi ba, kung tawagan niya lang si Senator Alan Cayetano at sabihin niya, magtrabaho na kayo, wag na kayong away ng away. Tawagan niya pa yung ibang mga senador na talagang very strong allies niya. Matutuwa si Maria at Juan de la Cruz. Tama. No? At mapapasalamatan pa siya ng taong bayan. No, rather than adding, no, sino ba yung nagsisindi para mag-away-away yung Senado? No, hindi natin alam eh. No? And again, maganda rin kasing matuldukan. Tingnan mo yung formally, hindi natuldukan. Ang daming ginagawa ng Senado, hindi natutuldukan. The impeachment trial is one way of redeeming your name and proving to the people na walang kwenta itong mga akusasyon. Hindi ito totoo. Yes. Doon yan dapat pag-usapan. Huwag na nating idamay ang taong bayan. Tama. Alam nyo, tama si Congressman Garin, mga tol. Kasi alam mo, yung sinabi niyan, ang daming sa Senado na walang tuldok. Hindi katulad ng hindi ulit sa nagsisipsip ako, katabi ko si Congressman Garin. Yung Quadcom, tignan nyo tol. Yung resulta ng Quadcom sa taong bayan. Na ipadala si Rodrigo Duterte sa dahig. Isa sa mga option yon, yung Parmali, yung Pogo, na-stop yung Pogo dahil sa Quadcom na yan. Talagang May kailangan napakulong. may tuldok. Kasi sa Senado, kailangan, tama si Congressman Garin uli na ibabaan natin yung sarili natin, mas matimbang dapat yung taong bayan. Kaso sorry po si Sara Duterte rin kasi, mas kinatutuwa niya yan eh. Mas kinatutuwa niya kasi yung diversion ng isip ng tao, napopokus sa kaguluhan. Kung anong isipin ng magulong utak ni Cayetano, nakikita ng tao, magulo, under attack, wala naman pala, tas panibago na namang issue. Tama yun. Kaya diba, sabi nga ni Doc Nanay, di ba po yung sinabi niya nga po na kaalyado niya yung marami sa Senado, di ba? Baka pwede niyang pagsabihan, di ba? Para ihinto at magtrabaho na. Pero ang ano nangyari, di ba? Parang sila pa yung paksyon nila yung yung nang hostage sa Senado, yung 3 araw halos na muntikan na walang session, di ba? Kaya yung taong bayan nagsasabi sa kanila na wala na talang dignidad or integridad. So parang yung lower house naging upper house na. Teka, yung upper naging kaya lower. natin kay Congressman. Congressman, ano po masasabi niyo doon? Kayo po ba kaya niyo yun? I-inja ninyo yung session ng Kongreso? Hindi kayo papasok 1-2 araw? Oo nga, no? Di ba? Ganito kasi yon, no? Parte ng trabaho ng legislatura, congressman ka man o senador ka man, ay magdebate. Opo. Kasi may kanya-kanyang paninindigan yan eh. Opo. Pero parte din ng trabaho namin na kapag ikaw ay hindi makumbinsi ang mayorya ng iyong kasamahan, dapat mong tanggapin. You have to be a statesman to accept the decision of the majority. Hindi pwede na, hindi nasunod yung gusto mo. Bahala na si Batman, sirain ang buong Pilipinas. Mali yun. Oo. Mali yun. Because yan, nakasulat yan sa history ng Pilipinas.
At napakahirap i-justify na hindi papasok, hindi magse-session, wala yung iba dahil lang andyan yung usapin ng accountability. Opo. Yung yung sa Senado po, anong sa tingin niyo po, yung ibig ko sabihin po, yung gulo sa Senado, sa tingin niyo po, kapituko ba talaga si Alan Peter Cayetano? Paano po kaya solusyon dito, Congressman? Siguro maganda tanungin natin yung taong bayan. Kasi, I have respect, no? Kay Senator Cayetano. Pero, nanghihinayang ako, no? Nanghihinayang ako bilang isang kaibigan. Kasi sa distrito ko, talagang bumagsak ang pananaw ng tao sa kanya. Dahil nga sa nangyayari. Parang, hindi maintindihan ng tao, saan ba ito papunta? And if we are talking about accountability, about doing our work, dapat yan tuloy-tuloy eh. Oo. Kaya nga, pasensya na ha, Opo. he may live in peace. Ungkatin ko lang si former President Noynoy Aquino. Kaliwat kanan ang binato sa kanya. Diba? Ang daming mga akusasyon. Nakita mo ba siyang nawala? No? Nakita mo ba siyang hindi dumalo? Lahat yan. Kasi malinis ang konsensya niya eh. No? In fact, nung nakita ko siyang pumunta sa Senado, nasa ospital ako noon, kaka-opera, sinabihan na lang ako na wag na lang pumunta. Ano na yun, parang the morning after the operation, so medyo iika-ika pa. At medyo, kasi emergency operation. Pero ako mismo nahiya ako nung nakita ko siyang nakatayo doon. Humabol ako. No? At hindi lang ang daming ibang mga opisyal na humaharap. Kasi parte yan ng ating trabaho. Ang sagutin pag may katanungan. No? Kaya hindi ko alam kung paano pa marirepair ang reputasyon ng Senado. Napakasayang. But I believe, hindi pa huli ang lahat. Magpakita sila, magtrabaho sila, at sundin nila sang-ayon sa nararapat na obligasyon namin bilang legislators. Tama. For sure, matutuwa ang taong bayan. Si Doc Garin pala, pumunta po kayo doon kahit galing pa kayo sa operasyon. Yun po yung ako nung, discharge against medical advice. Kaya nung bumalik ako sa hospital, pinagalitan ako ng todo. Ibig sabihin, pag may gusto talaga na ipaliwanag, di ba, may mga katanungan, pupunta ka talaga. Pero ito po, may, yung reply na po ni Sara Duterte dito sa impeachment, articles of impeachment, di ba? Mukhang ad cotelum na naman po. Kumbaga yung kinu-question na naman. Ano po ba ibig sabihin nito para sa ating mga Hindi audience ko po? nabasa yung buong reply. No? Pero kung base dun sa Kongreso at base dun sa ibang narinig, though I have to read it, hindi naman kasi ako part ng prosecutors, quini-question nila yung nangyari sa Kongreso. Quini-question nila yung proseso, no, na example, ito yung impeachment complaint o bakit daw merong mga testigo na yung affidavit nila naging supplemental, no? Specifically yung kay Madriaga, yung dun sa mga I think ito yung sa financial transactions, yung unexplained wealth. Now, yun yung mga kaya nga mas maganda mapag-usapan, matingnan because for all we know baka naman unfair yung allegation sa kanya. No? Or baka naman yung mga kahon na hindi nabuksan ay dapat talagang buksan at andun yung mga kasagutan. It's the best venue to vindicate the name of the Vice President and at the same time, makapag-proceed ang Senado dun sa nararapat na gawin. Pero again, hindi natin sinasabi na yan lang. Ang daming trabaho, ang daming dapat gawin, ang daming dapat tuldukan. So, lahat ng trabaho dapat tapusin.
kaso at may sabit, sila